Hello everyone, good morning. Anong oras na? Time check is 1:17 a.m. Gising pa ako dahil nagchichikahan pa kami ni Ma'am Annie. Until now, nagchichikahan pa kami. Pag naumpisan mo siya na makakwentuhan, wala nang tigil yan. Tuloy-tuloy na yan hanggang ikaw mag-surrender. So, ngayon guys, meron akong share sa inyo about dun sa isang Pilipina na nag-a-apply ng part-time. Ganito kasi yun. Nag-message siya sa akin kahapon, nag-apply. Dahil busy ako, sinend ko yung contact number niya dun sa Kairos na helper din doon kay Ma'am Annie. Ang sabi ko, nagsoyo ako, nasabi ko, ikaw na magbigay to, pakibigay tong number na to kay Ma'am Annie at sabihin mo sa kanya na tawagan niya tong helper na to at interviewin. Dahil okay to kako, dahil na-interview ko na siya, is willing siya mag part-time ng 1 month, sabi ko. So matagal yan, sabi ko, kasi yung amo is nasa ibang bansa at allowed naman siya na mag part-time ng 1 buwan, sabi ko. So okay to, sabi ko. So dahil itong si Ma'am Annie is tulog, itong si Rose, tinawagan siya na yung tumawag dun sa helper. So, mayat maya, nag-message sa akin yung helper. Sabi niya, ano to? Sabi niya, akala ko ba employer yung tatawag sa akin? Sabi niya, bakit helper naman yung tumawag sa akin? Sabi niya ganon. So, sabi ko, ay baka tulog si Ma'am Annie. Sabi ko ganon. Kaya siya na yung tumawag sa'yo. Tapos, sinabihan niya ako na, totoo ka ba? Sabi niya, o fake ka? Sabi niya, paano mo sasabihin na fake ako? Sabi ko, tinutulungan ko yung employer na maghanap ng kapalit ni Ross. Kasi si Ross, malapit nang umalis doon dahil malapit na rin lalabas yung visa niya. Sabi ko gano'n. So, kaya ako naghanap. So, paano mo sasabihin na fake ako? Sabi ko, actually siya yung employer ng anak ko, kaya tinutulungan ko siya. Gets mo? Sabi ko. So, ang sabi niya, gets ko, hindi ako tanga. Sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman sinabing tanga ka. May sinabi ba ako? Sabi ko, sinabi ko lang gets mo. Ibig sabihin no, naintindihan mo. Sabi ko, naintindihan ko. Hindi nga ako tanga. Sabi niya. Okay. So, ginanon ko lang siya. Tapos, sinabi pa niya, kaya naman pala, nagpapalapad ka ng papel dun sa employer. Dahil, siya ang employer ng anak mo. Kaya nahanapan mo siya ng katulong niya, ng part-time niya. Ginanon niya ako. Kaya nawindang ako, guys. Nawindang ako dun. Yung pasensya ko is konting-konti na lang. So, sinabi ko sa kanya, alam mo, hindi ako nagpapalapad ng papel dun sa amo. Sabi ko, ever since, sabi ko, alam mo ba na yung mga nirekomenda ko kay Ma'am Annie is in good terms kami. Mababait sila, maayos silang kausap. Pero ikaw na tong tinutulungan ko, ikaw pa yung yung matapang, sabi ko sa kanya. And remember, I'm older than you. I'm 50 years old and you're 45 years old. Sabi ko, you don't respect me. Sabi ko, ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa akin dahil ikaw ang may kailangan sa akin. Sabi ko, tinutulungan ko si Ma'am Annie dahil kailangan niya ng katulong. Sabi ko, ikaw naman, tinutulungan kita dahil kailangan mo rin ng part-time. Ginanon ko siya. Kaya wag mo sasabihin nagpapalapad ako ng papel kay Ma'am Annie. Ginanon ko siya. Tapos after that, guys, anyway, alam mo ba kung bakit hindi kita masyadong in-entertain? Kasi naghahanap ako ng iba. Sabi ko, kasi ikaw masyado kang domineering, sabi ko sa kanya. Matapang ka. Kasi sinabi pa niya pala, guys, na 22 years na daw siya dito sa Hong Kong. Tsaka marami na daw siyang alam.
hindi na daw siya kailangang turuan ni Rose sa mga trabaho doon dahil alam na daw niya. O di ba? Ang ano niya, ano ba 'yun? Ang taas niya, di ba? Ano ba 'yun? Yung akala mo sino siya dahil porket 22 years old, 22 years na siya dito sa Hong Kong, nagmamayabang na. So sabi ko sa kanya, just forget it. Sabi ko, I will cancel to Ma'am Annie. Sabi ko, na hindi ka na i-hire. Sabi ko gano'n sa kanya. Maghanap ka na ng ibang part-time. Sasabihin ko si Ma'am Annie, hindi ka na tatanggapin. Sabi ko gano'n. Tapos blinak ko siya. Maya, after ngayong hapon guys, kasi umaga yun nung nag-usap kami. Tapos ngayong hapon, nag-message sa akin si Rose, kanina pala, kagabi. Nag-message siya na nagluluto ako noon. Sabi niya, ate, nag-post pa ata si Ma'am Annie sa page, sa Facebook, sabi niya. Excuse. Kasi meron nang mag-start bukas. Pero parang siya rin yung nire-recommend mo kay Ma'am Annie kasi sabi ni Ma'am Annie is 45 years old. Tapos, pwede daw na siya magsimula bukas. So, alam ko na siya yun. Sabi ko, gano'n kasi sinabi niya yung pangalan. Sabi niya, nawindang ako. Kasi bukas na siya magsisimula. Kasi, pag siya yung naabutan ng anak ko, kawawa yung anak ko. Mamandumanduhan niya. So, nag-message ako kay Ma'am Annie. Talaga, minessage ko na, Ma'am. Sabi ko, please lang, wag mong i-accept yung nag-apply sa'yo. Sabi niya, isinend kasi sa akin yung mga conversation nilang dalawa na ang sabi nung Pilipina is, I'm blank. Wag ko nang babanggitin yung pangalan. Leila recommend me as your part-time. Sabi niya, please accept me. Ganun siya. So sabi ko, Ma'am, actually blinak ko na siya. Sabi ko, kasi hindi siya okay. Sa amin nga, bagsak siya sa amin ni Rose. How much more sa'yo? Sabi ko. Kasi, marunong daw siyang mga western food. Tapos dito rin daw sa DB ang work niya before. Tapos pilot daw yung anak niya. Meron daw siyang inuupahan sa DB na bahay. Sabi niya gano'n. Ay, yun long. Ma'am, sabi ko, kung pilot ang anak niya, magtatrabaho pa ba siya na maging kunyang? Sabi ko. Tsaka ang sinabi niya sa akin is yung amo niya is nasa ibang bansa. Kaya pinayagan siya na mag-part-time ng 1 buwan. Hanggang sa makabalik sila. Sabi ko, wala siyang sinabi na, walang siyang sinabi na pilot ang anak niya. Tapos yung sinasabi niya, ma'am, na nag-uupa ng bahay. Sabi ko, so yun long. Baka boarding house yun, sabi ko sa kanya. Kasi, imagine common sense, sabi ko, siya, umuupa ng bahay, tapos, magtatrabaho siya, minimum salary, 4,990, kakagatin niya yung trabaho na yan, ma'am, yung part-time na yan, kung may bahay siyang inuupahan, kung pilot ang anak niya, sabi ko kay Ma'am Annie. Bastos siya, sabi ko, ay pinagmamayabang niya na 22 years na daw siya dito sa Hong Kong. Sa akin lang naman, ma'am, sabi ko, pwede niyang ipagmayabang na 22 years na siya dito sa Hong Kong kung nagtrabaho siya sa isang amo. Pero kung 22 years siya dito at hindi lang naman isang amo yon, it's useless. Sabi ko ganun kay Ma'am Annie. May point ka, sabi ni Ma'am Annie. Kaya nga, sabi, ayaw ko pa naman yung taong duminiring, sabi niya, yung mapagmataas, ayaw ko ng ganun, sabi ni Ma'am Annie. So ngayon, pero ma'am, dahil alis na si Rose,
pwede mo na lang i-accept. I-try mo na lang, sabi ko. Total, wala pa naman yung anak ko, pero once na nandyan na yung anak ko, hindi na siya pwedeng mag-stay dyan. Kaya sinabihan ko si Rose na i-video niya lahat yung gagawin ng anak ko para ako nang magtuturo sa anak ko, sabi kong ganun. Kasi yung mga yung mga beddings, talagang parang ano siya, parang hotel kasi dun sa bahay niya. Lahat ng magamit is parang nasa hotel ka. Ayun. So, sabi naman ni ma'am, tapos sabi ko, i-try mo siya na mag-try out bukas. Tingnan natin kung totoo ba kung gaano siya kagaling. Ginano ko siya. So, pero ngayon, yung pina-interview ko na naman kasi dati, nag-back out siya. Kasi meron din siyang part-time. Sabi ko, hindi pwede. Tsaka, magpapantay pa kasi siya ng ilang araw. Sabi ko, next week pa, sabi niya, inayawan ko. Tapos, nagpa-interview siya kay Ma'am Annie. Nagustuhan siya ni Ma'am Annie. Pero, yung helper ang nag-back out. Pero ngayon, kanina, tumawag siya na gusto niya ulit. Kasi yung nag-refer kay Paulo, siya rin ang nag-refer dyan sa helper na yan. So, sabi niya, ate, tingnan mo nga, kusapin mo nga si Ma'am Annie kung pwede pa niyang i-accept si Matis. Sabi niya gano'n. So, ako nang mag-decide. Sabi ko gano'n. Papuntahin mo siya bukas. Sabi ko, ipapakancel ko kay Ma'am Annie yung isang helper doon na akala mo kung sino mayabang. So, tinawagan ko si Ma'am Annie, guys. Sabi ko, Ma'am, yung pina-interview ko sa'yo na nag-back out is tuloy na siya bukas. Pwede na siya mag-start bukas. Tatanggapin mo ba siya? Sabi ko. So, akala ko ba natakot siya sa bahay na ganito malaki, ganito, ganyan. Ma'am, kunyari lang yon kasi hindi niya alam kung paano niya explain na meron pa siya isang part-time. Sabi ko, nantok na ako. Kaya, yun. Kaya alam niyo guys, sa akin nakinig si Ma'am Annie. Kinakinggan niya ako na hindi niya kunin. So, anong gagawin ko? Sabi niya, Ma'am, i-cancel mo na yan. Huwag mo na siyang huwag mo na siyang patuluyin bukas. Dahil itong si Matis pupunta na dyan bukas. Matutuwa pa si Rose. Sabi ko kasi okay silang dalawa. Nag-usap na silang dalawa. Sabi ko, nakapag-usap na. So, kanina, kinancel nga ni Ma'am Mati, yung Pilipina na yon, akala yung mayabang na yon. So, kinancel na. So, tuloy na si Mati bukas. Imagine, 3 months siya mag-work doon. Siya na yung maantay niya yung anak ko. So, I'm so happy, guys. Ito paalala ko ha, sa mga OFW na nagtagal na matagal na, wag niyong ipagmamayabang na nakailang taon na kayo, na matagal na kayo. Lalo na pag yung nagmamayabang kayo, pinagyayabangan nyo yung mga baguhan. No, it's not good. Wag niyong ipagmayabang na matagal na kayo na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kasi pwede mong ipagmayabang na matagal ka na dito sa Hong Kong kung sa 22 years na yan is sa isang amo ka lang. Ayun, pwede mong ipagmayabang. Pero kung nagtagal ka naman sa Hong Kong na nakailang employer ka naman, it's useless. It means to say na hindi ka okay sa mga amo mo, kaya hindi ka nare-renew. Ganun lang yon. So, wag magmayabang, guys. Wag magmayabang. Tulad nyo, nung mayabang na Pilipina na yan, pinagyabangan niya ako. Anong nangyari sa kanya? Wala siyang part-time. Pinakancel ko. I'm so happy. O, diba? Karma siya eh. Kinarma siya. Diba? Kaya, ingat-ingat. Alam nyo, karma is real. Karma is real. Ganon. Sabi ko sa inyo ako mabait akong tao, pero pag pinakitaan mo ko ng hindi maganda, Diyos ko po sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, babalik at babalik sa'yo. Ganon yun. Ang dila ko is may yan. Matalas ang dila ko. Kung ano yung lumabas sa bibig ko, talagang nakakatotoo, promise. Pero yung hindi sinasadya na sasabihin mo yung lang,
accidentally lang na lumabas sa bunganga ko. Ganun, nagkakatotoo, promise. So, anyway, guys, ni-share ko na yung aking ang aking ano ba? Yung nangyari kanina, ni-share ko na naman. At natutuwa lang ako. Good night, guys.